Maggagata ulit tayo for yesterday's video. But not just liquid, but also powdered filled milk. May napanood ako, niluluto sa mansanas yung manok. Pwes, itong isda ko, may toppings naman na cherry. Hi everyone! Welcome to another cooking vlog na matagal nang na-stuck. Ay, ano yun? Sige nga, paano yung liadbe? Diba? So, bali meron po ako ditong dalawang mackerel ni Makenyo. Hindi na yan buhay pa China. Kaya wag kayong matakot. Ako lang yung natatakot sa ka-OA-han. Meron pala kami ditong nade-decompose na nasangkalan. Kaya in-sterilize ko para mamatay yung mga microorganisms. Total, may heater naman itong faucet namin. Pag ito-turn mo sa right, malamig. Pag ito-turn mo sa left, mainit. As in, kumukulo talaga binakakapaso. Kito naman yung mga sangkap na gagamitin natin. Siling panigang para sa yung bagang, eggplant, loya, magic sarap, patis, mantika, suka, gata ng nyug na nakalata at pinowderized. Ngayon, hihiwain ko na itong nabili kong mackerel ni Makenyo. Total, malapit naman na ang airing ng One Piece season to. Kailangan matalas ang kutsilyo mo dito kasi malambot ang laman ng mackerel para hindi madurog. Alam nyo, ang nagustuhan ko sa isdang ito, bukod sa madali lang linisan, kasi konti lang yung laman niya sa loob, yung balat niya, alam nyo yung mataba-taba na parang sa hito, pero hindi ganon kalansa. Pag kinakain ko yung balat kasi, para na rin akong kumakain ng tiyan ng bangus, ganon yung linamnam niya. Kaya ang gagawin ko pong luto dito ngayon ay paksiw sa gata salvaje. After ko mahiwa-hiwa ang mga ito nang naaayon sa gusto ko, syempre hinugasan ko. Mga 47 times lang naman ganon kasi hindi naman ito masyadong komplikado na isda. Ngayon, hinati ko sila sa dalawang container. Yung ulo at buntot pinaghalo ko tapos yung sa may mga bandang gitna hiniwalay ko. Kasi ang gagawin ko dito, ipiprito ko muna yung ulo at buntot tapos yung mga bandang gitna na parts, diretsong paksiw na agad. Pero ihahalo ko pa rin naman after ko maprito yung ulo at buntot. Nilagyan ko lang yan ng asin at nung nagsumiklab na yung mantika, ipinrito ko na. 4 na piraso lang naman yan, 2 ulo at 2 buntot. Habang piniprito ko pa yung mga ulo at buntot, naghiwaw muna ako ng mga aromatic expressions. Yung loya lang naman ang pinakita ko dyan kasi tamad na akong mag-video-video pa. Masikip kasi dito sa kusina, mahirap mag-setup ng camera. Iniwa ko na rin yung talyong kasi may natitirang oras pa naman bago baliktarin yung piniprito ko. Ngayon, simulan na natin ang pagpapaksiw dito sa kalderong natanggalan na ng isang hawakan. Pag nagpapaksiw ako ng isda, dapat sama-sama na lahat ng sangkap bago ko pakuluan. Hindi ko na kasi ito pwedeng haluin kapag nag-start na kumulo kasi baka babangon at dudurugin kita yung kalalabasan. So, pinagsama-sama ko na lahat dyan. Mackerel, sibuyas, luya, sili. Tapos, antayin lang natin itong piniprito ko kasi isabay na rin natin. Ang tagal naman maprito ito. So, shoutout muna kina Weng Garcia from Laguna at Suset Matsunaga from Cavite. Dahil dyan, meron po kayong isang pitik at 2 soft moves. Ayan. So, sinong ginaya ko doon na trending? I-comment mo nga kung alam mo. Naihalo ko na dyan yung pinrito, kaya ngayon titimplahan na natin. Suka, tansya lang, patis, nipitis. Nasa kamay ko ang tunay na magic. Paminta, and then a little bit of water. At muntikan ko na pala makalimutan yung talyong. Takpan, paltikin ang kalan. Inantay ko lang kumulo at binuksan ko after 5 minutes siguro. Ito nakalimutan ko na yung tagal na kasi. Pag amoy ko, nakueng man yung ilong ko guys dahil sa suka. Masakit sa ilong. Tikman ko muna kung tama na yung alat bago ko ilagay yung gato salvaje. Ayan, alam nyo naman na siguro action speaks louder than words. Binuhos ko na ang gata ng niyog na nakalata. Hindi concentrated yung gata ng niyog guys na nakalata. Siguro mga 80% water tas 20% lang yung gata doon. Kaya hinaluan ko na lang ng coconut milk powder para mas maging creamy. Medyo mahirap kasi maghanap dito sa Saudi na fresh na gata ng niyog na yung ipapakayod mo pa tas papapiga mo, ganon. Habang pinapakuluan, nilagyan ko ng gamit na mantika na pinagprituhan natin kanina. Masarap kasi yan sa paksiw. Yan yung dahilan ko kung bakit ko piniprito yung ibang part. Actually, lagi ko din itong ginagawa sa bangus. Pag nagpaksiw ako, piniprito ko din yung bontot. Tapos yung pinagprituhan, nilalagay ko sa paksaw. Pakukuluan ko lang ito ng pakukuluan para maluto ng maigi yung gata salvaje. Pero wag na po nating asahang magmamanti-mantika ito. Gawa ngang may halong tubig yung coconut milk na nilagay natin. Okay na to, kaya titikman na natin ulit bago i-off ang apoy. Ang tagal naman itong tikman, napaka-OA ha. Ngayon ko lang na-realize na kung na-OA-han na pala yung mga basher ko ngayon, mas OA pa pala yung mga videos ko noon.
Kasi nga matagal na po talaga ang video na ito. Nasa Saudi pa ako niyan at ngayon ko lang talaga na-edit. Luto na to, kaya kain na tayo ng cherry blossom. Kunin ko lang yung ulam ko saglit. Diyan lang kayo, ha? At ayan na po ang ating taksiw sa gata na mackerel ni Makenyu with cherry topping. Diba? Mas aesthetic tignan ang taksiw kapag may toppings na cherry. Ang lakas maka Black Forest cake, gano'n. Pero seriously, nakakaganda nga talaga itong cherry pag ginawang pang design sa mga iba't ibang uri ng pagkain, 'di ba? So ayun, kain na po tayo guys. Yung lasa pala nito, syempre sobrang sarap. Sino ba namang vlogger yung sisiraan yung sariling luto niya, 'di ba? Sana'y nag-enjoy po kayo sa panonood, Dahil for entertainment lang naman talaga ang vlog na ito at hindi ko po nare-recommend na gayahin nyo din itong luto ko. Please follow this page for more. Muli ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy. So paano to? Tatapusin ko na ba itong vlog o dugtungan ko pa?